Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay marami ang nagugulat sa mga pahayag ng market veteran na si Ginoong Raul Pal. Ayon sa kanya, si Dogecoin ay harder money kumpara kay Bitcoin at inaasahan niyang patuloy itong mag-outperform sa pioneer crypto asset. Hindi lang ito simpleng opinyon, sinusuportahan ito ng historical data. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit may ganitong pananaw itong si Ginoong Pal at kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba tinawag ni Ginoong Raul Pal na harder money itong si Dogecoin kumpara kay Bitcoin? Sa madaling salita, ang hard money ay tumutukoy po ito sa pera na may mas mataas na kakayahang mapanatili ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Kaya para kay Ginoong Raul Pal, kahit na si Dogecoin ay isang meme coin, ay meron siyang inflationary model. Ito ay nakapagbigay ng mas mataas na returns kumpara kay Bitcoin mula nang mailabas ito noong taong 2013. Kung susuriin, si Dogecoin po ay nag-debut sa market noong taong 2013 na may presyong 30 digits 56. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay nasa 0.4220 kung saan ay nagresulta sa kabuang pagtaas nito ng 76,150% mula noong ito ay inilabas. Samantala, si Bitcoin naman ay nasa $1,206 noong taong 2013 at ngayon ay nasa $98,070 ngayon. Isang pagtaas na nasa 8,031% lamang. Ngayon, ang mas nakakagulat ay ang pagganap ni Dogecoin laban kay Bitcoin mismo. Mula po sa ratio na check natin. Mahaba po kasi yung kanyang 0 decimal digits dito na ratio. Ayan, nasa mga 2, 4, 6, 6 0 digits 66. Ayan po. Ayan. 6 0 decimal digits tapos 66 na BTC noong taong 2013. Ang Doge BTC ratio naman ay umakyat po sa 50 digits for 37 ngayong taon. Isang pagtaas na 562%. Ngayon ay para po kay Ginoong Paul, ang ganitong performance ay hindi po maikakaila. Si Dogecoin ay mas consistent sa pagbibigay po ng malaking kita sa mga investor. Ngayon ay paano po maaaring magpatuloy ang pag-outperform nitong si Dogecoin? Ayon po kay Ginoong Raul Pal, ang kasalukuyang galaw ng presyo ni Dogecoin ay nagpapakita po ng malaking potensyal para sa higit pang pagtaas. Batay po sa kanyang analysis, si Dogecoin ay nag-breakout mula sa isang descending channel sa BTC chart, kung saan ay indikasyon ng mas mataas na pressure para sa upside movements. Ang tinatawag po niyang Great Banana Rotation ay isa pang konsepto na nagpapahiwatig na si Dogecoin kasama ang ibang altcoins ay maaari pong makakita ng malalaking rally sa susunod na mga buwan. Samantala, ibang analyst naman tulad ni Ginoong Arthur Hayes, siya po ang dating CEO ng BitMEX, ay bullish na rin po siya kay Dogecoin. Ayon sa kanya, ang pagtaas ni Doge hanggang presyong $1 ay possible, kung saan ay magdadala po ito ng 134% increase mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors dito kay Dogecoin. Kaya yan, bilang mga trader o investors ay ang ganitong balita ay maaari pong maging exciting, pero dapat din po nating lapatan ng tamang pag-iingat. Sa positibong aspeto, ang malaking potensyal ni Dogecoin na umabot ng mas mataas na presyo ay nagbibigay po ng oportunidad para sa malaking kita. Ngunit dahil si Dogecoin ay isang meme coin, kilala ito sa pagiging highly volatile. Ibig sabihin, mabilis po itong tumaas pero mabilis din itong bumagsak. Bilang isang trader, dapat po nating unawain ang risk na kaakibat nito. Maglaan lamang po tayo ng budget na kaya nating mawala at ugaliin po nating sumunod sa maggalaw ng market.
Kaya magandang mag-invest kung meron po tayong malinaw na plano kasama ang stop loss strategies upang maiwasan ang malaking pagkatalo or pagkalugi. Ngayon ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang ideya po na si Dogecoin ay harder money kaysa kay Bitcoin ay isang controversial na pahayag. Ngunit may laman ito kung pagbabatayan ang historical data. Subalit, hindi dapat kalimutan na si Bitcoin ay may natatanging halaga bilang isang deflationary asset, habang si Dogecoin ay may unlimited supply. Ito ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay kadalasang tinuturing na mas stable investment sa pangmatagalan. Gayunpaman, si Dogecoin ay isang kakaibang kwento. Ang lakas ng community nito, kasama po ang suporta mula kay Ginoong Elon Musk at iba pang mga high-profile figures, ay nagbibigay ng natatanging appeal sa coin na ito. Sa huli, ang desisyon kung mag-i-invest po tayo kay Dogecoin ay dapat batay sa iyong risk tolerance at goals bilang isang investor. Sa paglipas po ng panahon, si Dogecoin ay patuloy po na nagbibigay ng sorpresa. Ang mahalaga ay manatili po tayong edukado at handa sa mga pwedeng mangyari. Kaya kung nais mo pang matuto tungkol sa crypto at sa mga ganitong balita, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel na ito para sa mga latest updates at saka analysis. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.